Sinagot ang tawag niya sa ikatlong ring. Ako si Miss Gray, isang abogado mula sa Hudson Firm. Kailangan kong makausap si Mr. Sanders tungkol sa kanyang kaso sa korte. Sabi ni Catherine sa sekretary. Isang maikling sagot ang nakuha niya bago niya narinig ang tugtog ng pag-transfer ng telepono at sinagot ito sa pangalawang ring. Hello, sagot ng isang sexy at makapal na boses at naramdaman ni Catherine ang pamilyar na sensasyon. Pinigilan niya ang init na lumalakas, ngunit nabalisa siya sa mabigat na boses. Hello, Mr. Sanders. Tumawag ako para itanong kung sino ang lawyer na sumulat ng iyong business loan. Napangiti si Jason sa malasotla nitong boses. Wow, nagulat ako sa pagtawag mo, Catherine. Mr. Dieterle ang kanyang pangalan kung hindi ako nagkakamali. Napailing si Catherine habang nakaupo sa kanyang opisina. Si Miss Gray ito, Mr. Sanders. At baka gusto mong palitan ang iyong abogado sa hinaharap dahil iniwan ka sa malaking problema. Alam niyang hindi ito makakabuti dito. Anong ibig mong sabihin na malaking problema? Nagbayad ako ng malaking pera para sa kanya. Kailangan niyang maging legit. Mr. Sanders, ang ibig kong sabihin ay nag-iwan siya ng malaking depekto. Pinayagan niya ang kumpanya na magbayad ng installment sa loob ng 5 taon kung pipiliin nila. Ibig sabihin, may oras pa silang magbayad at wala kang dahilan para pumunta sa korte. What? Pagalit ang tono ni Jason. Bakit hindi ko nakita? Jason, okay lang. Ang sabi ko, hindi mo kayang kunin ang kumpanya. Pero kaya mong kunin si Dieterle. Nagtrabaho siya para sa'yo. At nabigong gampanan ang trabaho. Maaaring gumastos ka dito ng milyon-milyon. Gaya ng sa mga dokumento ng pautang na nakasaad dito na hindi ka maaaring maglagay ng interes sa mga pautang. Hinintay ni Catherine ang reaksyon nito. Wala siyang narinig sa loob ng 1 minuto at tanging malakas na buntong hininga lamang ang kanyang narinig. Are you fucking kidding me? Ungol ni Jason. Pagkatapos ng lahat ng ito, niloko ako ni Dieterle. Niloko ako ng walang hiyang yun. Pilit na pinigilan ni Catherine ang kanyang paghagikik. Si Jason ay palaging nakakatawang galit na tao. Ang mga salita nitong binibitawan ay palaging lumalabas sa pagitan ng mga sumpa. Nakaupo si Jason sa kanyang opisina nang tumunog ang telepono. May hinahanap siyang mga papeles ng sandaling iyon. Ngunit nang marinig niya ang boses ni Catherine, ay bahagya siyang napangiti. Nang maghalit siya sa katotohanang niloko siya ni Dexterly, ay agad siyang nakaramdam ng galit. Ngunit ang tunog ng mahinang paghagikik ni Catherine ang nagpatigil sa kanya. Diyos ko, namiss niya ang tawa nito. Pati na rin ang tawa nito. Naramdaman niya ang pagngiti ng kanyang labi. Ngunit muli itong itinago. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay bumalik sa kanyang buhay. Inakusahan niya ito ng panloloko sa kanya at nagpasya siyang maghiganti dito sa pamamagitan ng hayop nitong kaibigan. Pero alam niyang hindi siya nito niloko at tanging siya lamang ang nagtaksil sa relasyon nila. Alam ni Jason na kailangan niya itong bawiin. Ngunit ang panliligaw sa babae ay hindi ang kanyang pinakamahusay na katangian. Kailangan niya ng plano at magsisimula na ito bukas. Bibisitahin niya ito at susubukang akitin at maghihintay na mahulog itong muli sa kanya. Hindi naman siguro magiging ganun kahirap, di ba? Nang makita ni Catherine si Jason at ang kanyang matalik na kaibigan, sinabihan siya ni Jason na umalis sa bahay nito. Pagka-uwi ni Jason ay wala na si Catherine. Nang gabing iyon ay uminom siya hanggang sa maubos ang kanyang alak. Ngunit tila parang may kulang. Sa yugtong ito, akala niya ay sinira ni Catherine ang mga panata ng pagmamahal. Akala niya ay hindi siya nito mahal. At yun ang pinakamasakit. Sinamba niya ang lupang tinahak ni Catherine.
Tinrato niya ito na parang reyna dahil ito ang kanyang queen. Noong lumapag ang mga larawang iyon sa kanyang mesa, ay nabago ang lahat nang makita niya ang mga larawan nito, kasama ang isang lalaki sa opisina nito. Mga larawan ng pagyakap ng lalaki dito, paghalik sa pisngi nito, at pagbuhat dito papunta sa kama. Impyernong nakipagkamay sa kanya ang lalaki, when in reality, the asshole was fucking his wife. Galit ang naramdaman ni Jason. Nadurog ang puso niya at gumuho ang buhay niya ng panahong iyon. Nawasak ang kanyang kasal at inubos niya ang alak sa kanyang kabinet. At pagkatapos ay kumuha siya ng private investigator. Nagawa niya ito pagkatapos ng 2 buwan na hindi katabi si Catherine gabi-gabi. Hindi niya ito kayang tumagal pa. Bakit hindi ito bumalik para magpaliwanag? Umaasa siyang makukuha niyang muli ang puso ni Catherine. Sinadyang hanapin ng private investigator si Catherine. Inakala ni Jason na tatakas ito. Pero hindi, dahil nanatili ito sa parehang lungsod. Ngunit may kakaiba kay Catherine nang makita niya ito. Ang ilang mga kuhang larawan ni Catherine habang naglalakad sa kalye ay mukha itong mas payat kesa dati. Mukhang nangitim at natuyot ang balat nito. Pero ang buhok nito ang ikinagulat niya. Pinatay nito ang buhok at hinayaang humaba. May kulay na ito at hanggang bewang sa karaniwan nitong kulot. Ngunit mukha pa rin itong maganda. Nalaman din ng investigador ang isang bagay na ninanais ni Jason na mawala ang guilt na pasan nito. Inosente si Catherine. Never siya nitong niloko. Sa halip, ang kaibigan nito ang nanloko dito. Hindi matandaan ni Jason ang pangalan ng babae. Cheryl nga ba ang pangalan nun? Ngunit ganun pa man, ay kumuha ito ng isang editor upang ipa-edit ang mga larawan ni Catherine. Mukhang totoong-totoo ang mga larawan. At nang muling binalikan ni Jason ang mga larawan, ay muli niyang naramdaman ang galit at panibugo, na sa katunayan ay tuluyan na niyang nalimutan. Ang tanong, kung sino ang naglagay ng mga ito sa kanyang mesa. Nakonsensya siya at gusto niya itong bumalik sa kanya. Ngunit kailangan niya ng dahilan para bumalik ito sa buhay niya. Matapos ang mahabang pag-iisip, ay sumuko na siya. Ang kanyang ina ang palaging nagsasabi sa kanya na kung uupo ka at hayaan ang kalikasan na tahakin ang landas nito, ay mapupunta ka sa kung sino ang dapat mong sundan. At ganyan talaga ang ginagawa niya. Umupo siya at hinayaan si Catherine na mabuhay. Hinayaan niya ang investigador na makakuha ng mga update. Hanggang sa 1 linggo na ang nakalipas. Kailangan ni Jason ng abogado para sa sarili niyang legal team na sumasaklaw lamang sa HR at pagsusulat ng mga dokumento. Kaya tinawagan niya ang Hudson Law Firm. Nirecommend na kausap niya si Miss Gray, kaya iyon ang kinuha niya. Ni hindi niya nakilala ang apelido nito. Nang huli niya itong makita, ay isa pa itong Sanders. Nang pumasok si Jason, ay nagsalubong ang bilugang mga mata nito at ang pagkakasala ay lumangoy pabalik sa ibabaw at ang lahat ng nakakulong na galit ay pinanghahawakan niya sa kanyang sarili dahil sa pagpapaalam sa babaeng mahal niya. Si Catherine pa talaga sa lahat ng tao. Pinakinggan siya nito at itinuring siya nito bilang isang kliyente. Sa una ay sinubukan niyang panatilihin ang kanyang distansya na ayaw niyang aminin dito na nagkamali siya. Nakatayo ito doon na magkakross ang magkabilang braso na nagpabakat sa maganda nitong dibdib sa paraang mas nagpa-sexy dito. So, are you gonna say the 5-letter words? Sabi ni Catherine na nakatayo doon at humarap kay Jason na tila hindi komportable sa posisyon at tumawa siya dito ng bahagya. Walang paraan na babalikan kita, Jason. Sinira mo ang buhay ko. Sabi niya nang hilingin nitong bumalik siya sa bahay kung nasaan ang lahat ng damit niya. Ang lahat ng ari-arian niya ay iniwan niya ng maayos na nakalagay sa dresser na hindi ginagalaw. Ni hindi man lang iyon nalagyan ng alikabok. Kung sakaling lumapit sa mga damit ang kasambahay, ay matatanggal sila sa trabaho. Ngunit tinulungan ni Elena si Jason na maging kalmado.
Hindi na siya babalikan ni Catherine. Sinira niya ang buhay nito at alam niya yon. Ngunit nakita rin niya ang bahagyang panginginig ng binti nito habang nakatayo ito para makipagkamay sa kanya noong unang araw na nagkita sila pagkatapos ng napakatagal na panahon. Muli niyang nakita ang bilugan nitong mga mata. Ang parehong mga mata na bumihag sa kanyang puso noon. Nababasa niya si Catherine na parang isang libro. At nababasa niya na may epekto pa rin siya dito. Na magiging kapaki-pakinabang pagdating sa pagbawi dito. Inilabas ni Jason ang kanyang telepono at binuksan ang kanyang notes app sa paggawa ng bagong tala na pinamagatang Catherine Gray. Alam niya kung ano ang nagpapakiliti sa kanyang minamahal. Hanggang sa size ng bra nito ay naaalala niya ang lahat. Ang kanyang plano ay mas mahusay na gumana dahil hindi siya sigurado kung hanggang kailan niya mapapanatili ang sarili na kasama ito. Number 1, manliligaw siya. Bibilhan niya ito ng bulaklak. Ititigil niya ang pagiging mayabang dito at sasabihin niya ang totoo. Number 2, pag-iisipan ito pagkatapos malagpasan ang unang hakbang. Umiling si Jason at tinanggal ang huling pangungusap. Nang sandaling iyon ay isinig niya ang note na tila importante at idinayal ang florist number, ang nag-iisang flower shop na binibilhan niya ng mga bulaklak para kay Catherine. Hindi alam ni Jason kung bakit nakasave pa rin ang number ng shop sa kanyang telepono. Pero wala siyang pakialam dahil maganda ang flower arrangement ng mga ito at iyon ang kailangan niya. Hi Belle, si Jason Sanders ito. Iniisip ko kung pwede ka bang mag-deliver ng mga bulaklak para sa akin. Pumasok si Catherine sa trabaho nang may ngiti sa labi. Ngayong gabi ang malaking gala at ang date nila ni Darius. Natuwa siya nang maisip niya ang braso ni Darius. Masaya na nakamove on na siya sa buhay niya. Ang opisina ay masikip at may nagtitipon sa isang maliit na cubicle. Malapit sa cubicle niya, nagbubulungan din sila sa isa't isa. Nahuli ni Catherine ang dulo ng isang pangungusap. Napakaswerte na babaeng iyon. Maganda siya at nakukuha niya ang atensyon ng maraming lalaki. Medyo umiling siya sa pag-iisip kung ano ang kawili-wili. Habang papalapit siya sa kanyang cubicle, ay naamoy niya ang mga bulaklak at tinamaan siya ng mga rosas. Mapalad na babae. Bahagya siyang napangiti sa sarili nang maalala ang gabing umuwi si Jason na may dalang bouquet ng puting roses. Nang marating niya ang kanyang cubicle, ay inabot siya ng 2 segundo upang mapagtanto na nakatayo ang lahat sa paligid ng kanyang cubicle at ang mga bulaklak ay nasa kanyang cubicle. Nagsalubong ang kanyang mga kilay sa pagkalito, habang ang mga tao ay nagsimulang maghiwalay, na nagbigay ng puwang para sa kanya, upang makita ng buo ang kanyang mesa. Puno ng mga rosas ang cubicle niya. Literal na nakahanay sila sa upuan, sa desk, at nakahanay sa sahig. Napangiti siya habang binabasa ang card na nakadikit. Lots of love. Alam mo na kung sino. Thank you guys for listening and watching.